Hindi na raw Stations of the Cross ngayon eh. Gas Stations Gas of the stations. Cross. Pero alam mo, maaaring Sa mahal. apektado rin, no, Ate Nins, kasi syempre dito sa Manila, pagdating ng Holy Week, walang traffic. Kasi marami tayong mga kababayan dito, at least sa Metro Manila, na umuuwi sa kanilang mga probinsya. So meron niyang cost, meron niyang gastos. And at the same time, apektado rin ba ito, no? I'm curious to know. And at the same time, paano natin mamimeri itong issue ng presyo ng petrol at the same time para po mas mapaigting pa rin po natin ang ating pagdinilay-nilay, ating faith sa ating Hesukristo. Makausap po natin ngayon ang Executive Secretary ng CBCP or Commission on Public Affairs, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Walang iba kundi si Father Jerome Ceciliano. Father Jerome, good morning po. Nina Corpus at Migs Bustos. Good morning, Migs, at good morning, Nina. So Father Jerome, ito na po, medyo kakaiba po ba ang ating paghahanda ngayong Semana Santa dahil po sa nangyayari po sa buong mundo ngayon? Well, basically, napasukan siyempre yan ng issue ng digmaan at pagtaas ng presyo ng hindi lamang siguro ng krudo, gasolina, kundi kasunod na siguro niyan yung mga bilihin din. At napakinggan ko kanina yung interview ninyo na kukonti siguro yung uuwi ngayon ng probinsya para sumali o di kaya gawin po nila yung kanilang mga panata sa Semana Santa kasi nga mahal yung presyo ng pamasahe. So basically, nakita natin yung impact nito na yung dati nag-uuwian para ma-feel talaga nila yung sacredness, solemnity ng Holy Week ay mananatili dito sa lungsod. And eto nga ang ating Santo Papa, ang kanyang latest statement. Sabi nga niya po, Father, na itong giyera sa Iran or dyan po sa Middle East, sabi niya is getting worse and worse. Palala ng palala. At muli niyang pinanawagan yung ceasefire. Father, sa CBCP po ba, ano po ang inyong masasabi dito? Well, unang-una, wala namang pagtitipon din yung Conference of Bishops para i-address natin yung ganyang usapin. Pero magkakaroon ng meeting sa mga darating na araw para mag-discuss at pag-usapan din kung ano yung pwedeng magawa din ng simbahan patungkol dito sa nangyayari nga dyan sa Middle East. Kasi hindi lamang pagtaas ng presyo ng crudo nga langis, kundi yung affected din yung mga kababayan natin mga Pilipino dahil na-repatriate sila. Pagdating nila dito, wala silang trabaho. So palagay ko, hindi lang dapat gobyerno ang tumulong sa kanila. Malamang na dapat lahat ng institusyon ay magkaisa, gumawa ng paraan kung paano matutulungan din yung ating mga kababayan. At tingin ko sa pinapatawag na pag-uusap-usap ng presidente ng CBCP, baka naman makakita tayo ng mga gawain o di kaya mga intervention sa pwedeng gawin din para makatulong tayo sa mga Pilipino. Yun nga po sana yung mga gasolinahan sila yung manguna diyan. Kahit piso man lang or 2 piso, 'di ba? O di ba si kahit konting nag-viral yung gas station nila Anthony and Donnie Pangilinan na kumbaga binawasan na lang kanilang margin. Pwede para kahit papaano makatulong, di ba? Pero kung ayaw po nila, wala ho tayong magagawa. Tama po kayo, Father. Baka may mga ibang mga institusyon, kumpanya, organisasyon na pwede magtulong-tulong po para po matulungan natin ang isa't isa. Pero ngayon pong paparating na Holy Week po, paalala na lang po sa lahat ng mga Katoliko, ano ba yung kanilang dapat tandaan sa gitna nga po ng mga hirap sa buhay. Well, basically, yung Holy Week ay pagunitan natin sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. What better way to, commemorate that sa panahon na matindi talaga yung hirap na dinaranas at daranasin natin. So parang ito yung pakikiisa natin sa kanila o sa kanya. But then again, hindi ito dapat na magpatuloy, ika nga, yung ganitong paghihirap kasi gawa-gawa ito ng tao. Yung digmaan ay gawain ng tao yan. At hindi lang po natin makita siguro sa ngayon ay yung kumbaga far-reaching adverse effects nito
Pero dapat maramdaman na natin na napakatindi ng hirap na idudulot nito sa mga ordinaryong Pilipino. Binanggit na niyo transport sector, but I do believe that it's not only the transport sector that's going to be very adversely affected by this. Ang dami pa ho na maapektuhan ito kasi mag-snowball ho yun, domino effect po yan. Pagtaas ng presyo ng gasolina, pati ng mga commodity, sigurado ho kasunod na yan. Kaya ngayong Holy Week, hindi lamang po yung pagdadasal, kundi i-interiorize natin that there are times in our life that suffering really happens, and then we offer it to the Lord. Hindi man yan pragmatic, pero at least nakikita natin yung spirituality behind it, that we are united with the Lord in His suffering. Opo, pero Father Jerome, sa ibang pinto naman o sa ibang usapin, kumbaga hindi po natin din pwedeng i-underestimate ang pananampalataya ng mga Pilipino na kahit may mga ganitong krisis, talagang buhay na buhay pa rin po ang mga Catholic practices. Di ba po, papasok po ng Holy Thursday, actually Holy Week, at for sure alive na alive pa rin po yan, Father Jerome. Well, yung ganitong mga practices naman sa mga Pinoy talagang pinupuntahan nila yan, pinadaluhan, ginagawa din nila yung iba dyan, at buhay na buhay nga. Pero of course, beyond that, makikita natin na medyo ando dun sa isipan nila at saka karanasan nila yung hirap na dinaranas ngayon, dala nga nitong digmaan. But tama ka, yung sinabi mo na huwag natin i-undermine, no one is undermining the power of faith. At yun nga yung gusto ko na iparating, na ipakita natin na itong pakikiisa natin sa pagdurusa ng Panginoon ay kumbaga genuine ito. Gusto natin na makalagpas tayo dito, but then we have to go through all this, and hopefully by, dumating ang araw na katulad din ng sinasabi sa atin ng Simon, may gloria din naman, may kalulatian na darating. Sana maranasan din natin yan in the next few days. But we have to go through the Holy Week celebration or commemoration, and we really have to hold on to our faith. We really have to look at Jesus who is suffering for us, and we offer everything to Him. Mhm. And para po sa paalala lang rin po sa lahat, ano na ho ba itong mga kailangan nating i-commemorate this coming Sunday to Sunday nga po, yung mga tradisyon na kung ideally na maaaring igawin ng ating mga kababayang Katoliko po. Basically, ngayong darating na Sunday ay magsimba, yung mga kababayan natin. We call it Palm Sunday of the Lord's Passion. So ito yung commemoration ng pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem, kung saan yung mga tao ay nagbubunyi because they felt that Jesus is the Messiah that they were waiting for. Ito yung tagapagligtas nila. But it is a political Messiah sa pananaw ng mga Hudyo. But then again, ando doon yung kanilang jubilation. So yan ang gagawin natin ngayong Palm Sunday. And then of course, ang kasunod na niyan, yung talagang major na gagawin sa simbahan ay yung Maundy Thursday. Ang Maundy Thursday, ando dyan ginagawa yung Chrism Mass, pagbabasbas sa mga langis. Ginagamit yan for anointing of the sick, and then for confirmation, and then of course, renewal din yan ng priestly promises ng mga pare. Usually, ang misa na yan ginagawa sa cathedral ng mga diocese. And then sa hapon, ginagawa doon yung Mass of the Lord's Supper. At andi dito yung paghuhugas ng paa sa mga apostol, ginagawa yan ng kanilang pare. And then yung pagkatapos yan, yun na, yung ginagawa na ng bisita iglesia. Ito yung vigil talaga sa altar of repose, kung saan yung Blessed Sacrament ay naka-expose. At yung mga kababayan natin, umiikot na sila sa mga simbahan. Yan ang bisita iglesia na tinatawag natin. Na kinabukasan, Good Friday, usually meron tayong Way of the Cross na ginagawa, pero sa hapon, ginagawa natin yan, Veneration of the Cross. Mga 3 p.m. yan. But prior to that, meron tayo nung 7 last words, o yung reflection natin na ginagawa doon sa tinatawag na 7 last words na binanggit ng ating Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. And then sa hapon naman yan, pagkatapos ng Veneration of the Cross, andun ang procession. Okay, dito dumadalo din yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin, Santo Entierro Procession ang tawag dyan. Yung kinabukasan, Black Saturday, sa umaga at sa hapon, wala tayong gagawin dyan. Sa gabi, eto na yung Paschal Vigil. Misa na yan, pero mas mahaba yung misa dyan.
Meron din pagbabasbas ng Easter candle. Tapos yan yung liwanag na nagsisimbolize sa ating Panginoon. No? Hopefully, di ba, lumiwanag na rin ang mundo natin. Dahil nga ay madilim, dahil medyo mahirap, ano? Pero sana lumiwanag din, dumating yung Easter na maranasan din natin na makaalpas tayo kahit papano dito sa hirap na dinaranas natin ngayon. Opo. And then of course, kinabukasan yan, yun na, merong salubong na ginagawa madaling araw na yan ng Sunday. Pero yung iba naman, ginagawa nila immediately after the Mass ng Saturday, sa gabi, may salubong na kagad. And then of course, yung Easter Sunday na. So, yung mga regular misa na yan nagagawin sa mga simbahan. Father Jerome, maiba po tayo ng usapin, no? Pagdating po sa usaping teknolohiya, sa inyo pong thoughts, we want to get your thoughts po sa at least magandang epekto ng technology pagdating po sa ating pong pananampalataya. Well, number one, people have easy access to to the celebrations. Meron kasi mga matatanda na hindi na pwede pumunta ng simbahan. Meron din mga may sakit na hindi na rin talaga makakapunta ng simbahan. Pero dahil meron tayong technology, yung mga misa natin, pati mga recollection, ay napapanood na nila. Nakaka-attend sila virtually. So that's one. Pangalawa, meron ding easy access to information. Kasi halimbawa yung mga catechetical, practices na ginagawa natin, yung mga pagtuturo, napopost na natin yan sa social media. So nababasa na rin yan ng mga kababayan natin. Whereas before, kinakailangan muna na magkita-kita bago ka makapagturo. Pero ngayon, mag-post ka lang. At yung pagtuturo ng simbahan, mababasa na yan ng mga kababayan natin. And then of course, yung social media din ay nagbibigay din ito ng safe virtual space para sa atin para magkatipon-tipon. Diba? Halimbawa, nung nagkaroon tayo ng COVID, so ano nangyari dito? Nagtitipon-tipon pa rin yung mga tao. Yun nga lang, sa social media, katulad ng Zoom, diba? Yung Facebook, napapanood nila, nagkakasama-sama sila. So these are some of the practical, benefits of the social media. But then again, kapag nasobrahan naman natin ito, yung halimbawa, abled ka naman, hindi ka naman may sakit, pero nag-depend ka na lang dito sa social media, dito na lang magsisimba, hindi naman natin in-encourage yun. So yun naman ang pitfall. Parang binigyan natin ng pagkakataon na ma-excuse nila yung sarili nila. When in fact, hindi naman yun na-excuse dapat. So of course, marami pa yan. Ito lang muna yung practical na nakikita natin. Father Jerome, marami din pong usapin tungkol po sa digital fasting. Diba? Yung po ang kanilang pananampalataya, kumbaga kanilang Lenten sacrifice. May mga narinig na po ba kayo nito? At ano po ang mga magandang epekto nito? Well, basically, that's the message of the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, magkaroon ng digital fasting. Palagay ko dapat maintindihan nito ng mga kababayan natin. Yung context naman yan, lagi ka na lang nanonood ng Netflix, o di kaya lagi ka na lang nag-scroll ng Facebook mo, o di kaya puro ka na lang nasa internet. Palagay ko kung wala ka ng ibang gagawin at yun lang, hindi naman tama yun. Ang sinasabi lang naman natin dito is, bigyan natin ng panahon yung pagdarasal, bigyan natin panahon yung iba pang mga gawain natin na pinatutupad sa atin ng simbahan instead of dwelling much on social media. Katulad ng mga binanggit ko kanina. Ano ba yung pwedeng maging impact nito kung halimbawa nag-fast tayo sa social media? Number one, hindi ka makakasagap ng mga fake news. Hindi ka makakasagap dito ng mga, hindi lang fake news, siguro yung mga unwanted, di ba, na mga information. Ang dami yan eh. So, kumbaga kapag halimbawa, pinigilan din natin ang sarili natin ma-expose sa mga ganito. So, yung sarili naman natin na bibigyan ng pagkakataon na to refresh, diba, to restart, ika nga, na sabi nga namin sa simbahan, mag-focus tayo pag natin sa Panginoon. Kaya mapapansin man, tinabingan nila. Anong ibig sabihin nun? Because we want people to more or less reflect on the passion of Jesus. So not merely looking at, images. Kasi minsan kapag nakatingin na tayo doon, ang dami na nating hinihiling lang eh. Pero itong commemoration ng Holy Week, we more or less want people to somehow, look at the meaning of suffering. Look at the meaning of the act that Jesus did for us. Diba? Nag-alay ng buhay. Ano ba yung impact nun sa buhay mo? So, yun ang dapat nating tingnan.
malilihis tayo kapag puro tayo social media. Kapag puro tayo tingin na lang sa kung ano-anong gusto nating malaman sa kapitbahay natin, kaibigan natin, asan ba sila, ano bang ginagawa nila. So parang pamamaraan pa nga yun, parang nagmamarites pa yung tao kapag masyado tayong engaged sa social media. Maraming salamat po sa lahat po ng paalala, especially as we anticipate Holy Week. Executive Secretary po ng Commission on Public Affairs ng CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines, Father Jerome Ceciliano. Father Jerome, maraming po salamat. Ingat po kayo.